Mis compañeros Filipinos. Marahil kayong lahat ay nagtatanong, bakit nga ba mahalaga sa Kapitan Tiago sa No Limitangere? Ang sagot ko ay simple. Siya ay simbolo ng pakikipagtulungan sa mga kolonyal na pinuno na kumakatawan sa piling Pilipino na nakikinabang sa sistemang Espanyol. Sa kabanatang ito, matutuklasan natin ang yaman at impluensya ni Kapitan Tiago sa kanyang kapwa Pilipino. Alam nyo pare, sa pagbabalik tanaw ko sa mga karanasan ko sa buhay, masasabi ko talaga na biniyayaan ako ng lubos ng Diyos. Tama ka dyan, pare. Tama ka riyan. Ganito kasi yan pare, kung gusto nyong umasenso sa buhay, magtiwala kayo sa Diyos. Tiyak na sandamakmak na biyaya ang ibibigay sa iyo niyan. Pero matanong lang kumpare, ano nga ba yung mga naging karanasan mo noon at bakit ang yaman mo ngayon? Ay, ganito kasi yan. Bilin ng aking gurong Dominican, sa edukasyon makukuha ang kinabukasang inaasam. Ako'y nagpursige upang maging isang lohiko. Ngunit sa kasamaang palad, pumanaw ang aking guro. Di nagtagal, pumanaw rin ang aking minamahal na ama. Ito'y masakit, kadahilanan ng aking pagtigil sa pag-aaral. Ngunit, hindi ito hadlang sa aking pagpupursige upang matamasa ang kaginhawaan sa buhay. Unti-unti ko itong nakamit. Mas lalong sumarap ang aking buhay noong nakilala ko ang aking kabiyak na si Pia. Bumili kami ng lupa sa San Diego at doon ko na nakilala si Padre Damaso at Don Rafael Ibarra. Maganda yan, Tiago. Alam kong unlad yan, kaibigan. Kahit sa umaapaw na kabuhayan at matamis na pagmamahalan, ang kagustuhan naming magkaanak ay hindi natupad. Pero sa kabila ng lahat, nanaig pa rin ang aming panalangin sa puong may kapal. Mas lalong tumibay ang aming pagsasamahan. Sa puntong ito, naging masakit man ang realidad na aming hinahangad. Ngunit, ito ay may kabayaran. Inaalagaan ko si Maria Clara katulong si Isabel. Ibinigay at pinaramdam namin ang mga pangangailangan ni Maria Clara. Siya ay lumaking masayahin, maganda, at may takot sa Diyos.
Espera un rato. Ngayon na nakilala na natin si Kapitan Tiago, malamang nagtatanong ka na rin ngayon, sa papaanong paraan niya ba ginamit ni Kapitan Tiago ang kanyang kayamanan upang makuha ang loob ng mga Pilipino at upang makuha ang tiwala ng simbahan? Totoo bang lahat ng Pilipino ay sumusuporta kay Kapitan Tiago? O iilan-ilan lang? Napakabongga ng misa kanina. Akalain nyo, napaka-engrande ng mga palamuti. At may snack pa. Alam nyo ba, bongga talaga ito si Kapitan Tiago, hindi nagtitipid. Hoy, napakabongga rin kaya na Doña Patrocinio. Abangan nyo na. Correct ka dyan. Si Donya ang nag-sponsor sa nakaraang pista sa Nayon at napakabongga nun. Mabilis Kapitan Tiago. Padre, mukhang maganda yung misa natin kanina. Tiago! Oo naman. Hindi magiging posible ang lahat ng iyon kung hindi sa mga tulong mo sa ating parokya. Ay, syempre. Alam mo naman na alagad tayo ng simbahan tayong dalawa, di ba? Kung ano ang kailangan ng simbahan, yun rin ang donasyon na ibibigay ko. Sa bagay, alam ko namang mapagbigay ka at dahil dyan, biyayaan ka pa ng Diyos. Hello, Donya! Alam nyo ba, kasing presko mo ang tema natin ngayon. Como siyempre. May iba tayo. Nakita niyo ba si Padre Damaso? Si Padre Damaso. Nandun po siya, Donya. Salamat, Iha. Gusto niyo ba akong samahan doon? Sige, Donya. Anong plano sa susunod nating misa, Padre? Tila maraming kulang kanina. Ano ba ang suwesyon mo, Donya? Pwede ba sa susunod, mas damihan pa ang prutas at donasyon? Yun lang ba, Padre? Dagdagan ko na rin ng pamerienda para sa tao sa simbahan. Padre, mas mabuti atang pagtuunan natin ng pansin ang pagpapaganda natin ng ating altar. Di ba, Tiago? Ikaw ang nakapoka para sa dekorasyon at palamuti sa ating simbahan? Sinasabi mo bang kulang ang iyong ginawa para sa ating minamahal na parokya? Tama. Mas mabuting magtulungan tayo. Mas maraming donasyon, mas maganda. Masaya, Padre. Ako nang bahala sa mga kulang. At asahan mong di kita bibigoin. Paalam, Padre. Paalam, Tiago. Aking mauna. Kamusta si Maria Clara? Well, salamat sa Diyos. Mabuti naman ang kanyang kalagayan sa kumbento sa Santa Catalina. Mabuti naman kung ganon. Kaya nga eh. Kala ko nga magpaano siya. Sariwa pa sa aking alaala ang sandaling kasama ko ang aking kababata na si Ibarra. Naalala ko pa noong ako'y kanyang dinalaw sa aming tahanan at kami ay palaging naglalaro, naghahabulan, nagkakantahan at nag-aasaran. Paano ko nga ba naman malilimutan ang mga sandaling iyon? Marahil isa ito sa mga pinakamasayang sandali sa aking buhay. Unti-unting nahuhulog ang damdamin namin sa isa't isa na tila ba'y isang kabanata sa isang romantikong katha. Dahil sa lalim ng aming pagsasama, ang aming pamilya ay parehong sumuporta sa aming pag-iibigan. Kami ay kanilang pinagkasunduan
na habang buhay magmamahalan. Aba mga pare, pauna muna ako sa inyo ha. Sige. Tiago, dahil tayong dalawa lang naman ang nandito, nais kitang kausapin. Importante ito, kung mararapatin mo lamang. Ano ba ang sadya mo, padre? Hindi ko nais ang anak ni Rafael para kay Maria. Bakit mo naman hindi nagustuhan si Ibarra? Si Ibarra ay isang mabuti at edukadong bata. At isa pa, siya ang tagapagmana ng kayamanan ng kanyang ama. Tiyak na siya ay karapat-dapat sa aking nag-iisang anak, di ba? Ang sa akin lang lamang baka mali ang naging desisyon mo. Baka nasilaw ka lamang sa panlabas na karakter ng Ibarra na yan. Nais ko lamang kung anong mabuti at nararapat para kay Maria. Hindi pansariling interes ang ninanais ko, kundi iniisip ko lamang ang kakapanan ng dalaga. Kapakanan rin ni Maria ang iniisip ko. At sa tingin ko, tama ang naging desisyon ko. Siyang sugo ng Diyos lamang ang nakakaalam kung tama o mali ang desisyon ng isang tao. Bilang pari ng bayang ito, nararapat lamang na itatak mo sa iyong isipan ang payo ko. O baka ibang Diyos na ang pinakikinggan mo at hindi mo na kinokonsidera ang payo ko. Kung ganoon man, padre, aalahanin ko yan. Ngayon, mas naiintindihan na natin kung gaano kahalaga ang karakter ni Tiago. Alam din natin kung sino ang kanyang sinisimbolo sa lipunan. Ito ay yung mga taong may malaking impluwensya sa mga Pilipino at merong malaking kapangyarihan na magsalita at ipakita kung ano talaga ang mga problema sa ating bayan. Ngunit, sila din yung mga taong pinipiling manahimik, magbulag-bulagan upang maprotektahan ang kanilang pansariling interes at kapakanan. Kahit na alam nila kung ano ang nangyayari sa laylayan. Ang mga mahihirap ay mananatiling mahihirap. Ang mga nasa gitna ay mananatiling nasa gitna. At ang mga mayayaman ay patuloy na yumayaman. Nakatanggap ako ng sulat mula sa amin. Nakalarawan doon ng marami kong alaala. At bigla akong lumuha dahil ako'y sabik na sa lalawigan kong minutya. At dahil dyan, sagot ko pa ang isang bote ng alak ngayong hapon. Naghihintay pa rin ang irong ko dun sa amin. Mga magulang ay nag-aalala sa akin. Umasilayan ko man lamang buntok parang at batis. Gumagaan ang hirap ko at pasakit. Ikon ko na pati.